Have you ever felt like your struggles was too personal to share? Okay, nagkaroon ka ba ng feeling na kapag gusto mong mag-share na ng something sa buhay mo, pero isipin mo, hindi, masyadong tong personal, wag na lang. Okay? Ano kaya ang i-reveal ng ganyang tanong? It's a yes or no question lamang. Okay? Kung no ang sagot mo, ano kaya ang sinasabi nito sa iyo? Kung yes naman, ano sinasabi nito tungkol sa iyo? At kung papasinin natin, this is one thing na dapat nating alamin. Ako ba ay comfortable na mag-share ng mga personal events sa buhay ko na magiging vulnerable ako or open to attacks? Pag-usapan natin yan, ha? Puntahan natin ang Galatians chapter 6 verse 2 hanggang 5. Okay, puntahan natin yon. Basahin natin in English and Tagalog. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Next verse, for each will have to bear his own load. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa mga ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. So, two words ang gusto kong tingnan yan natin mga kapatid. Yung burdens and yung load. Ang sabi sa una, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. At sa ang salita ng Diyos version, magtulungan kayo sa isa't isa sa mga problema. Pero pagdating sa verse 5, which is medyo conflicting kung titingnan natin sa ating sariling pananaw, dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. Or sa English, for each will have to bear his own load. Okay? Two words mga kapatid. Burdens and load. Yung burdens dyan, in Tagalog ay problema pala, sorry. Anything na mabigat sa buhay at talaga nagbibigay sa'yo ng pasanin. Okay? Hindi pa ito hurts. Hindi hurts or emotions, kundi nangyayari sa'yo na nagpapabigat, nagpapahirap sa buhay mo. Emotionally. Okay? At yung load, yan yung pananagutan. Okay? Or mga responsibilities mo and personal accountability. Now, yung una, dapat sinishare. Yung problema mo, share mo yan. Pag-usapan natin yan. Pero itong load or pananagutan, that's your accountability. That's my accountability kung ako yon. So kung papasinin natin, medyo, ano yun? Yung problema i-share ko pero meron akong kailangan sarilinin. Ano yon? Okay, hindi problema ang dapat mong sarilinin. Dapat sinishare mo yung load. Pero yung pag-resolve, pag-angat mo sa problema mo, yung decision mo to make yourself a better version of yourself, that's your responsibility and it should not be shared. Kasi kapag pati yung pananagutan mo, personal responsibility and accountability mo ay i-share mo, isisisi mo sa iba or hayaan mo ng iba ang mag-decide at mag-desisyon para sa'yo. Or isisisi mo ang iba, hindi ako nagbabago dahil sa inyo. No, that's your load. Gets nyo ako dito? So, very quick lang to. So, i-catch nyo ng mas mabilis. At may katulad itong verse sa words ni Jesus Christ. Ang sabi ni Christ, take my yoke upon you and learn from me. And for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So, very subtle. Makukuha nyo rin sa verse na yan, sa Matthew 11, verse 30, na even si Christ, tatanggalin yung burden mo, pero may burden siyang iiwan sa'yo na it's your responsibility, it's your accountability. Okay? Andyan ba kayo? So as you can see mga kapatid, dito magkakaroon ng mas matinding teaching moment kung mauunawaan natin ito. So again, ang title natin ay Unspoken Pain in Disguise. So tingnan natin to. Here's the truth.
God designed community to carry what crushes us. Ang faith community, even ang family, ay nandiyan para magtulungan tayong dalhin yung mga pasanin natin. But, however, God calls us to own what shapes us. Magkaroon ka ng accountability. Going back to sa prodigal son at sa prodigal brother, no? Hindi accountable ang ibang tao kung hindi nagbabago ang buhay mo kasi meron kang part para mabago ang emosyon mo, mabago ang buhay mo, mabago ang direksyon ng iyong pamumuhay. Question number 2. Why do you need to understand the unspoken pain in disguise? Dito nagkakaroon ng struggle ang maraming Kristiyano. Okay? At typically, everybody. Yung dapat i-share, minsan hindi sinishare. Yung burden. Pero yung accountability na magbago siya, sinisisi sa iba. Alam mo, magbago ka lang, dapat magbabago na ako eh. So nagkakapalit. Nako-confuse tayo. And it happens one way or the other. So what do we need to do? Okay, sagutin muna natin yung why. Bakit mo kailangang malaman yung unspoken pain in disguise mo na hindi ka na magiging historical na sinisisi ang ibang tao sa nangyayari sa buhay mo? Brethren, let me be gentle on this. Meron tayong accountability and responsibility na hindi mo pwedeng ipasa sa iba. Okay? Continue tayo. 5 bagay. Why do you need to understand the unspoken pain in disguise? Una, some burdens are too heavy to carry alone. Huwag mo spiritualize na nag-isolate ka. Ito pinaka-common, Pastor, hindi muna ako a-attend kasi aayusin ko muna ang sarili ko bago ako bumalik ng church o mag-serve uli sa Panginoon. That's isolation. At minsan na-spiritualize natin yun na parang, ay, ang galing, sister, oo nga, dapat talagang ayusin mo muna sarili mo. Pangalawang example, may mga tao nagsasabi na, bro or sis, bago ka mag-share ng Word of God, baguhin mo muna ang sarili mo. That's too harsh din, mga kapatid. Kasi, tinuturuan mo yung tao na i-isolate niya ang sarili niya bago niya gawin ang kalooban ng Diyos. Pwede ba nating pagsabayin na you share the burden, pero at the same time, you are accountable sa mga actions and words mo? Pangalawang reason, why do you need to understand the unspoken pain in disguise? Kasi pag nag-isolate ka, yung feeling mo na mawawala yung pain, lalong lumalala. It amplifies. Pero kung may community ka, may ka-sharing ka, I'm sure nagbigay ng kagaanan yon o nadi-diffuse na supposed to be ay mag-burst. Okay? Nabuhusan ng tubig at na-diffuse. At hindi, wag natin buhusan ng gas kasi lalo mag-flare up kung sino man yung may problema. Silence isn't noble. Kala natin parang, matuwid ang pagiging silent. Pero, yun pala, nagkikimkim iyon. At ano nangyayari? It's often fear dressed as strength. Ay, malakas siya kasi napipigilan niya ang sarili at nananahimik siya. Pero kung yung pananahimik mo, ikaw lang ang nagdadala ng burden mo, actually, that's not strength. That's fear. Balik tayo sa question number 1. Ikaw ba ay na-intimidate na i-share ang mga bahagi ng buhay mo sa mga tao? Takot ka bang kumustahin ka? Those are signs. Next. Why do you need to understand the unspoken pain in disguise? Because what starts as privacy, gusto ko lang magsulong muna kapatid, private muna to, nagiging paralysis. Okay? Privacy leads to paralysis. Later on, nahihirapan na siyang bumalik sa Lord. Later on, hirap na siya makisalamuha. Later on, mas hirap ka. Ibig sabihin, the more na ina-isolate mo at pina-privatize mo ang sarili mo at hinihiwalay mo ang sarili mo, the more kang mahihirapan later on. Pero ngayon, kapalan mo na ang mukha mo at mag-share ka, not to all people, but to few people na trusted at maunawaan ka at hindi ka ichichismis, then,
hindi ka ma-paralyze ng iyong feeling of resentment, of yung burdens mo. At magkakaroon ka pa ng accountability kasi yung kausap mo sabihin sa'yo, o sis, o bro, share mo sa akin yan. Next time mag-usap tayo tungkol dyan, tingnan natin kung nag-improve na ang iyong unforgiveness at nag-forgive ka na. O diba, naging accountable ka ngayon. Hindi yung kapwa mo magde-decide para mag-forgive ka sa mga nakasakit sa'yo. Ikaw ang magde-decide. Hindi nila burden na ikaw ay hindi magpatawad. Or, baguhin ko yung statement, hindi nila burden na ikaw ay mag-decide. Hindi ako magde-decide para sa'yo, hindi ibang tao magde-decide para sa'yo, o hindi ibang tao magde-decide para sa akin to forgive people. I must decide. Kasi kung lagi ako nakikipag-usap sa mga tao, oo nga, mali ako dito eh. Pero bro, talaga siya ang mali eh. Hindi ako lalaya. At mapaparalyze ang Christian life ko. Especially yung relationship ko with the Lord. Number 5, burdens shared becomes bridges. Kapag shinare mo yung burden mo, nagiging tulay ito para ano? Para makalaya ka. Pero kapag ang burden ay itinago, nagiging wall. Okay? Ano gusto mo? Bridge or wall? Bridge or wall? Pera o bayong? Pera na, naging bayong pa. What do you need to do? You need to share your burden. Share one another's burden. Pero you carry your own load according sa Galatians. Ang galing ng Word of God, ano? Kaya yung mental health and inner healing, Word of God ang may sagot dyan, mga kapatid. Mabasa natin to na maayos, magkaroon tayo ng insight na tama, makonsume natin ito, talaga intentionally, it will change us. Sino man sa atin nakakaramdam na, kumbaga, naalala natin yung sitwasyon, pero ramdam pa rin natin yung pain, naku, na kailangan ma-deal yan. And today, we must decide. Question number 3, last question. Sabi rito, how to deal with unspoken pain in disguise? So, una, identify your burden. Anong burden mo ba? Burden ko ay meron akong unforgiveness. Halimbawa lang, may pain ako. Pain, and that leads me to not forgive. That's number 1. Identify mo. Pangalanan mo. Feeling ko, pastor, ganito. Okay, feeling mo, sige, sigurado ko ba sa feeling mo na ikaw ay hindi makapagpatawad? Ay, oo, pastor. Okay, number 1. Step number 2, mag-invite ka ng iba na tulungan ka dyan na dalhin. Okay? I-share mo yung burden mo. Katulad na ginawa ng mga nag-share dito sa atin. Okay? Who can help you? Sino ang katiwala mo? Sinong pagtitiwalaan mo na hindi ka ichismis? At hindi ka sisiraan? Kundi tutulungan ka. Number 3, own your load. Ibig sabihin, ikaw ang hindi nagpatawad. Hindi ako nagpatawad, itong mali. Hindi ako nagpapatawad kasi nagpapatuloy siya sa pagkakamali niya. Eh paano kung hanggang dumating si Lord, nagpapatuloy yung tao na yon? Hindi hanggang dumating si Lord, may unforgiveness ka. And that's not good decision. So, step number 3 ay ito. What is your accountability? Kung ang issue, burden is hindi pagpapatawad, huwag mong antay na maghumingi ng sorry yung tao bago ka magpatawad. Magpatawad ka kahit na hindi sa humingi ng sorry. What do you get kapag nagpatawad ka? Gagaan ang paramdam mo. Number 4, encourage journaling or group sharing. After mong makalaya, kahit na hindi pa totally, i-share mo, sis, nagawa ko to, bro, nagawa ko to. Okay? At i-share mo yung burden mo at yung load mo. Yung burden mo na napangalanan mo at yung load mo o accountability mo na nagagawa mo na. In ending, mga kapatid, don't confuse silence with strength. Pag sinabi kong silence, yan yung walang nakakaalam maski isa ng struggle mo. Yung bursting out of your silence ay may nakakaalam at least isa ng nangyayari sa'yo. Somebody na ka-sharing mo, na hindi ka kino-condemn, at the same time,
nakikinig sa'yo, at the same time, hindi ka kinukonsinte. Okay? Yeah, totoo po. Mayroon pang tao na ganyan. Bagamat mas maraming chismoso sa paligid, pero you can find a person, a believer in Christ, a follower of Jesus na pwede kang tulungan. And let someone into your life. Thank you for taking time to listen or watch this podcast episode. And if you are a frequent listener, we would like to appreciate your time and your effort. I am praying that the episodes here will increase your knowledge and your wisdom in life. And if this is your first time to listen or watch here, and you've stayed until this portion, why not consider subscribing and sharing this to a friend or to your relative? It would mean a lot to me. Thank you in advance. And to everyone, please join me in this advocacy in promoting mental health and inner healing. As you have heard from me, the Bible has a lot to say about these relevant topics. Let me ask you for your prayers for the ministry that we do here. Your prayers would surely encourage me and the team. So God bless you more. This is Gene Estrabon III of the UBCC Church. See you again next episode.